hindi na po siguro tayo magka daw pang palad o magkasama ng ganito mga kapatid. Dahil po kagabi ay nagpunta doon si Lugandi sa bahay, tapos sabi mama na kami. Tapos dahil may kayak naman doon yung bahay, ginamit niya yun, 2 piraso kasi yung kayak doon. Ang hindi niya mga kapatid na i-check, hindi ko rin alam kasi yun na yun pala yung kayak na yun, butas pala yun, yung isa doon butas. Ang dami niyang mga tahi-tahi, pero talagang pumapasok yung tubig. Siyempre madilim, sige mabilis na sagwa na papunta doon sa pamamanaan. Nung primero, hindi ko lang, akala ko normal lang yan, parang masyadong maliit na lang yung lutang ng kayak na yun. Tapos nagbaba na siya, nag-dive na siya. Tagalan, nasubukan ko pa kasi kung ignorante rin ako sa kayak. Nililimas-limasan ko pa, bro, hindi ko butas man pala yan, talagang may butas man yan tagos. Pero tagusan lang yung butas na yan, may vacuum talaga pala yan siya, sana. Pero hindi na, sabi ko, hindi na ito na naman, di. Pagkita na. So, Lord, ligtas na rin Panginoon. Dahil, kung katagalan na, narinig ko na talagang, parang lumulubog na eh. Bumaba na ako mo dahil, parang alalayan ko kasi yung tangke na reserva, nawag mahulog kasi parang siya, top na siya. Tapos ibang mga gamit pa doon, yung Christmas na reserva, yung 2 sagwan. Yung sagwan niya, yung gano'n, yung kabila, 2 piraso. Grabe na ang pagod ko kasi inaalalay ko na tumaob. Pero dahil sa puno ng tubig, gusto nang tumaob yung kayak yan. Yung pala pag mga puno, tataob na siya, lahat may karga nga. Pagkatagalan na, gabing pagod ko na. Naisip ko, hawakan ko na lang yung tangke at saka yung mga kuha na yun. Tapos hayaan ko na tumaob man yung kuha na yan. Tumaob na siya. Mawag na ako doon. Kapatong ako doon, lulubog din siya papituntungan dahil puno na nga ng tubig. Sinusubukan ko ng tawagan. Hindi niya rin marinig, nisinyasan kong flashlight. Hindi niya rin na siguro hindi makita siguro sa ilalim yun, yung flashlight na yun. Tapos pinupukpuk ko yung kuhan, baka marinig niya at umahon siya, wala rin talaga. Katagalan, nagkalma na lang ako. Sabi ko, hindi naman siguro ito ipagkaloob ng Diyos, hindi pa yung tulog siguro. Malma na lang kasi pagod na, parang puputok na itong yung bato ko. Pagod, nanginginig ng katang sa pagod. Parang hindi na ako parang alalay na lang sa katang ko yung tangki na isa. Tapos nahawakan ko lang yung fan para hindi tahiwalay sa akin yung kayak na yun kasi higit ganun yun. Pabayaran pa rin yun sa may-ari pag nawala yun. Ayun. Inantay ko na lang siya kung kailan siya mahon. Sabi ko, ahon din yan. Yun. Bago siya mahon siguro, mga 1 oras siguro yun. Bago siya mahon. Sabi niya, lapit ka dito pa. Kasi yung isda, sabi niya, puno na yung tuhugan ko para ilagay ko dyan bago ako mag-dive ulit. Anong lapit? Makalapit pa ito, tingnan mo yung kayak. Isgat. Ako, mamamatay na nga ako eh. Sabi ko, lapitan mo na lang ako para hilain natin ito patabi. Para mapalutang natin ulit ito. Talaga mga kapatid, inisip ko ng prayer. Tatpulan ko siguro ito kasi kung atakihin ako doon, wala na talaga makasaklolo sa akin. Dilim, gabi. Siya nasa ilalim rin. Pero salamat sa Panginoon mga kapatid dahil siya naman talaga ang tanging pag-asa ko. Naisip ko yung Panginoon Lord. Huwag mo akong pabayaan ang Panginoon. Kung may pagpus ka pa sa buhay ko, Panginoon. Ingatan mo po ako. Kaya salamat sa Panginoon dahil hanggang ngayon, buhay pa rin ako mga kapatid. Pinupuri ko na salamatan ang ating malapang Jesus dahil sa kanyang kabutihan. At palakpakan natin sa mga kapatid. Amen. Napakabuti ng Diyos sa buhay ng ating kapatid. Amen. Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Amen. Meron pa ba bang gusto na magpasalamat sa Panginoon? Or maghandog awit? Amen. Sana lang siguro, Sister Rose.
Ako po'y, kaya ako nandito sa harapan niyo kasi manghingi po ako ng ng panalangin niyo. Para Cassandra, comfort, yung private pa lang yun, pero gusto ko nang hadlangan yung kanyang mga binabalak sa buhay dahil hindi maganda. Kaya kailangan ko yung panalangin ng iglesia, ni pastor, lahat kayo. Dahil nag-aaramdam ang puso ko. Mahigpit man ang pagsubok kay Sandra. Kaya ako hirap na hirap. Sabi ko, Arlene, kung ano-ano na sinasabi ko sa kapatid ko, ganyan na malasakit sa kanya, magsama na yung mga salitang lumalabas sa bibig ko para lang masawata. Kaya ako'y nangihingi talaga sa inyo. Sabi niya, ang panalangin ng tao matuwid ay hindi ng Panginoon. Bagamat kulang ang aking panalangin. Kayo rin lagi rin kayo nakapanalangin sa akin kasi sa iglesia. Hindi na lang. Tapos kayo pananood. Para may isang awit tayo. Siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa at siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa, pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man sa puso't diwa. Tayo'y isa lamang kahit na tayo'y magkawalay, pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamalitan sa buong mundo, pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ang pag-ibig. Actually, hindi ko pa po alam yung balita. Nakarating lang po yun sa akin kaibigan niya, kay Arlene. 40 years niya ng kaibigan niya. Kaya, sa akin lang. Narinig ko kasi natutulog ako, nagkukwentuhan sila sa telepono. Kaya hindi pa yan, sabi nga ni Sandra, Arlene, huwag mo nang ipaalam kay Ate Rose. Kaya hindi pa niya talaga alam, Pastor. Ngayon pa lang, kahit hindi ko pa alam, hinahadlangan ko na. Kasi, pangit man yung narinig kong balita sa kanya. Kaya tulungan niyo ako, wala akong ibang lalapitan kundi ang mga panalangin sa Panginoon. Wala akong ibang lakas, wala akong sandata dahil ang kalabang ko, masamang espiritu. Kaya tulungan niyo ako. Salamat po. Amen. Salamat, Sister Rose. Amen. Pwede ba tayong tumayo, mga kapatid? Awit tayo na isa pang awit.
May nawitin natin bakit nga ba bago tayo mag-start sa ating pagtalakay muli sa salita ng Panginoon. Pupuri kita, Ama, sinasamba kita. Bakit nga ba pinaglilingkuran at bakit pinasasalamatan? Minsan pa, bakit nga ba? Sinasamba kita. Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais ko ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais ko ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais ko ibigin ka dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Nais ko ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais ko ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais ko ibigin ka dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Amen. Basahin natin sa Revelation chapter 3, 7-13. Sabi po dito, "Unto the angel of the church of Philadelphia write, These things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth, and no man shutteth, and shutteth, and no man openeth. I know thy works, behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it, for thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee, because thou hast kept the word of my patience. I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwelleth upon the earth. Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out, and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God,
which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name, and he that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Tayo manalangin, tayo buo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoong Isus, maraming salamat sa pagkabasa ng salita. At tunay nga, Panginoon, maraming hadlang, marami kaming pagkukulang, maraming mga bagay, Panginoon, na pwedeng makahadlang sa iyong pangungusap ngayong umaga, Panginoon. Kami po'y dumudulog sa iyo, nakahabagan mo po kami, at Lord God, bigyan mo ng biyaya, Panginoon, na minsan pa ay makapangusap ka sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na mga pagkukulang namin yan, at namin sa iyong kamay, Panginoon, na mga pangailangan din namin sa iyong kamay, Panginoon. Ikaw po kumatagpo nito, Panginoon, at lagyan mo naman, Panginoon, kami sa raming dugo, Panginoon. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Makaupo tayo, mga kapatid. Nandito na tayo sa Philadelphia. So nakita natin yung original church. At nakita rin natin sa Ephesus kung ano nangyari. Praise God. Pagkatapos sa Smyrna. So yung unang inatake, yung mga minister. Sumunod yung mga kapatiran mismo. Pinagpapatay sila. At sumunod yung salita ng Diyos sa Pergamos. Praise God. Sa Thyatira naman yung pamamagitan ng Diyos. Tinanggal nila. At sa Sardis, dito naman na nagpakita ang Diyos na siya muli ang nagbubukas ng mata ng mga tao, ng mga nagbabasa ng Biblia. Kaya nakita natin sa Sardis, lumitaw si Martin Luther at binuksan nga ng Diyos yung kanyang mata. No? They read the Bible at ito yung age ng justification. Praise God. Pero hindi nila mapamuhay ng mainam yung nababasa nila. No? At dito sa pang-anim, sa Philadelphia, so makita natin, ang Philadelphia po, ang ibig sabihin ay love of brethren. Dito po mag-uumpisa nung sa Sardis. Sabi nga ng mga mangangaral doon ay kung ligtas ka, hindi mo kailangan ipangaral ang salita ng Diyos. Pag ligtas yan, ligtas yung tao. Praise God. Pero dito makita natin ay unti-unti mas tumataas yung revelation nila. Sabi nga kung ligtas ka, praise God, kailangan mo magkaroon ng concern doon sa mga taong nawawala, kaya i-share mo yung salita ng Diyos. Praise God. At dito rin sa panahon na to, ito yung panahon ng mission works. Praise God. At dito rin sa panahon na to, nagpapakilala ang Panginoon na siya yung banal, siya yung totoo, at siya yung nagbubukas at walang magsasara. Praise God. At siya din yung nagsasara. Amen. No? Kaya dito makita natin, nagbabasa na sila ng Biblia, pero hindi nila matamo yung kabanalan. Pero dito sa panahon na ito, mga kapatid, panahon ni John Wesley, nababasa na nila yung Biblia at unti-unti na ipamumuhay nila, no? Praise God. Dahil ang nabasa nga ni John Wesley ay mayroong there is power in the blood, no? Na ang dugo ang nagpapabanal, praise God, doon sa mga tao. No? Pag tinanggap mo ng totoo sa puso mo yung dugo ni Kristo na nabubuhos sa krus ng Kalbaryo, ito ang magpapabanal sa iyo. Praise God. At bilang mananampalataya, kung totoong naniniwala kang ikailigtas, kailangan mong ipangaral, kailangan mong i-share itong kaligtasan na natanggap mo. Praise God. No? At pagkatapos, the church now is gaining more strength for they kept His word. No? Nagkakaroon na sila ng lakas. Yung mga mananampalataya, unti-unti bumabalik na yung lakas. Bakit? Dahil nakukuha na nilang tupdin yung mga salita ng Panginoon. Holiness was restored to the church. So, una, na-restore ang Biblia. Kaya pagka hindi na-restore ang Biblia sa isang iglesia, hindi marirestore ang kabanalan. Kasi sa Biblia magmumula yung kabanalan, no? Na-restore yung Biblia, nawala yung Biblia nung una, na-restore yung Biblia, at pagkatapos yung kabanalan ay na-restore. Age of sanctification, no? Pagpapakabanal. Sabi nga dito, the Philadelphia Church age lasted from 1750 to about 1906. This age, due to the meaning of the name of the city, has been called the age of brotherly love, as Philadelphia means love of brethren. Kaya dito sa panahon na to, dumating si John Wesley, mga kapatid. Si John Wesley ay pinanganak sa England. Yung kanyang tatay ay ministro, at sinunod niya yung hakbang ng tatay niya. Naging ministro din siya, naging evangelist siya. Pumunta siya ng Amerika para mag-evangelize sa mga Indian people. Praise God. At along the way, nakamit siya ng mga tao na kung tawagin ay Moravian. Mga Moravian na kung saan ay nakita niya yung kabanalan, yung kabutihan ng mga gawa ng mga tao na ito, mga mananampalataya, at na-inspire siya. No? Kaya dito lumabas yung kanyang teaching na show our faith by good works.
No, kung ikaw ngayon nananampalataya sa purong salita ng Diyos, mamumunga ka ng mabubuting gawa. Praise God. Noon, sabi nila, pagka pananampalataya lang, hindi kailangan ng gawa. Kaya kahit nasa panahon ni Martin Luther, kahit na manginginom sila, basta naniwala sila, umalis sila sa Roman Catholic Church, ligtas sila. Diba? Pero dito sa panahon na to, hindi na uubra yon dahil ang salita ng Diyos ay tumataas ng tumataas ang revelation. Praise God. Kaya dito sa panahon na to, kung talagang nananampalataya ka, makikita yan sa iyong mga gawa. No? And his disciples form a group of men and formulate a method for holy living. Kaya tinawag silang Methodist. No? The United Methodist Church. Kaya kumuha sila ng isang parcel ng lupa at doon sila. No? Doon lang sila nanirahan. Yung iba naging extreme nga. Walang kuryente, walang mga pyesa, walang rim ng sasakyan, walang mga sasakyan, naka-horse lang sila, praise God. At sa panahon na yan, mga kapatid, pagka medyo may mga gamit ka na katulad yan ng mga nasa sanlibutan, ng mga kotse, o ano, ang tingin nila ay ikaw ay makamundo na. Yun yung extreme part, no? Pero sa panahon natin ay nilinaw yan. Praise God. Pwede tayo makapamuhay na may kabanalan at the same time, mayroon tayong mga material na bagay, hindi ibig sabihin tayo ay worldly. No? Kaya sila ay nag-isolate. No? Yan, kung tawagin nga yan ay mga Methodist. Praise God. Kaya doon, nung nangaral si John Wesley, mga kapatid, sabi niya nga, nangaral siya para ang mga tao ay maligtas. Pero sabi niya nga, nung makita niya yung sitwasyon din, sabi niya, sino naman ang mangaral para sa akin? No? Dito niya na-meet yung mga Moravian. No, at ang message niya ay sanctified by the blood, no? Age of sanctification. Pagka tinanggap mo yung dugo ng ating Panginoong Hesus, mamumunga ka ng mabubuting gawa, no? So ito yung history niya. Praise God, hindi ko nabasahin yung history niya. Mababasa naman natin yan doon sa praise God, sa 7 Church Age book, no? Lampasan natin. So dito nagpapakilala ang Panginoon, He that is holy. Praise God. Sabi niya dito, and men of the age, that age, as even today, were making the same mistake. As the Jew took refuge in the synagogue from form of worship, so in the Philadelphia age, they were taking refuge in the church. No, kung paano mga Hudyo, praise God, ay nag-refuge sila, o sabi nga, naging kumpiyansa na sila dahil doon sa form of worship sa sinagoga at tinanggap nila yung mga nasa Philadelphian church age. Akala nila okay na rin pag meron silang church na kinainiban. Sabi niya, it is not joining a church that counts. The life is not in the church, the life is in Christ. Praise God. So makita natin sa tuwing ang isang iglesia po, ang isang age ay nagkakaroon ng problema, pumapasok na naman yung panibagong dispensation, nag-overlap yon. Pumapasok, no, sa pagtatapos ng Sardisian Church Age, pumapasok itong age ng Philadelphia. Kaya kung makita natin yan ay parang nagko-combine yan sila. Praise God, no? Hindi ito yung napuputol bigla yung Sardis, kundi nag-aabutan sila. Praise God. Kaya sa panahon na to, mga kapatid, yung mga tao ay ibinaling nila yung kanilang tiwala na naman doon sa organisasyon, doon sa church na kung nasaan sila. Kaya dumating naman sa panahon itong si John Wesley na tinawag ng Diyos. Sabi niya, He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Man is made holy by the Spirit. It is the Spirit of holiness that raised Jesus from the dead, that indwells us and make us holy with His holiness. There stands the Holy One, and we will stand with Him, clothed in His righteousness, holy with His holiness. Kaya makita natin, ang Espiritu ng Diyos, pag tinanggap mo, ito ang magpapabanal sa iyo. Ito ang mag-aalis ng mga dapat na alisin natin sa buhay natin. Maliban na isuko nga natin sa ating Panginoon. Minsan hindi maalis, bakit? Hindi natin yung sinusuko. No? Kaya tayo mayroong mga sticky nature. Sabi niya pa dito, the Jews would not take that, but what about the Philadelphian age? And yes, the other age too. Did they really accept this reality in Christ? No, sir. Even though Luther brought the truth of justification, the Romish Church and its Eastern counterpart, the Orthodox Church, still clung to works. Now, works are fine, but they don't save you. Sabi niya dito. They don't make you perfect. It is Christ or perish. It is not even Christ and works. It is Christ alone.
Kaya nagkaroon ng misconception na kailangan mong trabahuin yung iyong kaligtasan. Diba? Praise God. Kailangan mong magsimba, kailangan mong magpakabanal para ikay maligtas. Hindi, kundi pag ikay naligtas, hindi po pwedeng hindi ka dadalo. Diba? Kapag ikay naligtas, aatin at atin ka ng gawain. Kapag ikay naligtas, magkakaroon ka ng kabanalan. Diba? Pero sabi nga, yung sticky nature natin, hindi mawala-wala yan sa atin. Kaya minsan pag nagagalit tayo, 'di ba? Kaya minsan pagka nati-trigger tayo, hindi natin makontrol yung katawan natin. Pagka nagagalit tayo, nakakapagsalita tayo ng hindi tama, 'di ba? Hindi naman tayo nagmumura, 'di ba? Pero may nakakapagsalita tayo masasakit na pananalita, 'di ba? Praise God. Kaya makita natin mga kapatid, yung mga bagay na sticky nature natin, no, na hindi yan mawawala hangga't di tayo mamamatay. Pero nakokontrol natin yan, praise God, no? Sabi niya pa dito, and this age began the years of Arminianism that does not believe in Christ as the reality. It does not sing of nothing but the blood, for it sing of nothing but the blood and my own conduct. No, now I believe in good conduct. If you are saved, you will do righteously. Kasi dito yung Arminianism, mga kapatid, kailangan makita talaga yung gawa mo. Kailangan may gawa. Praise God. Pagka walang mabuting gawa, hindi ka maligtas. Praise God. Yan yung Arminianism, no? Praise God. Pero nakita natin dito sa panahon natin ay nilinaw ni Brother Branham yan, nilinaw ng mensahero. Kailangan lang maiposisyon natin. No? Sabi niya pa dito, if you are saved, you will do righteously. We have already gone over that. But let me tell you now, salvation is not Jesus plus. It is Jesus alone. Sabi niya, ang kaligtasan, hindi yan Jesus plus. Hindi ka naligtas nung nagpabautismo ka. Diba? Praise God. Kaya nga makita natin mga kapatid, ang bautismo ay kailangan. Yan ay patutuo na tinanggap mo nga ang pangangaral ng salita ng Diyos. Praise God. Pero hindi yan nakakapagligtas. Sabi na mensahe, kahit na 10 beses ka pa, 100 beses ka pang mabautismohan kung hindi ka nananampalataya. Praise God. Kaya sabi nga, ang kaligtasan, it is Jesus alone. Si Kristo lang yan, yung mensahe lang ng panahon na tinanggap mo, yan lang yung magliligtas sa atin. Amen. At alam natin mga kapatid, nung tayo ay inangat pa ng Diyos, hindi tayo nililigtas ng Diyos. Ligtas na tayo pasimula pa. Wala pang pasimula, niligtas niya na tayo. Diba? Anong ginagawa niya sa atin? Tinutubos niya tayo. Tayo ay pag-aari niya na nawala sa kanyang possession na kanyang tinutubos. Kaya nga, hindi tayo niligtas ng Diyos. Ligtas na tayo. Diba? Praise God. Wala pang before the beginning, ligtas na tayo. Dahil sabi nga ng Biblia, the Lamb was slain before the foundation of the world. Diba? Yung dugo ng kordero ay nabubuna bago pa itatagang sanlibutan. Paano nga tayong mawawala? Diba? Sabi niya pa, salvation is of the Lord from the start. From start to finish, it is all God. Let His life be in me. Let be His blood that cleanses me. Let it be His Spirit that fills me. Let it be His word in my heart and mouth. Let it be His stripes that heals me. Let it be Jesus and Jesus alone, not by works of righteousness which I have done. No, sir, Christ is my life. Amen. Kaya nga yung gawang mabubuti, yan ay bunga ng kaligtasan na nasa atin. Praise God. No, sabi niya pa, but now we see Him in the church sharing His own holiness with us. Diba? Kaya nga yung kabanalan ng Diyos ay kanyang pinaparte sa bawat isa sa atin. Until in Him we have become the very righteousness of God. Diba? Hanggang ikaw mismo, tayo mismo, yung naging katwiran ng Diyos. Praise God. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa katwiran ng Diyos na ibinigay niya sa atin. No? Sabi niya pa, I know thy works. I have set before thee an open door. Kaya dito sa panahon na to, magbubukas ang Diyos ng isang bukas na pinto. And no man can shut it. Tandaan natin mga kapatid, pagka ang Diyos ay nagbukas ng pinto sa buhay natin, walang makakasara niyan. Malibang Diyos lang din. Praise God. Kaya pag inangat ka ng Diyos, walang makapagbababa sa'yo. Bakit? Inangat ka ng Diyos eh. Kaya nga iba yung pinagpala ka, iba yung nagsusumikap ka. Kaya nga ang bansang Israel, pagdating nila sa lupang pangako, pinagpala sila. Bakit? Hindi na nila pinagsumikapan na ayusin yung lupang pangako. Diba? Kaya nga sabi nga ng Biblia, sabi niya,
kukuha kayo ng mga property na hindi niyo pinagsumikapan. Titira na lang kayo. Diba? Kaya pagdating din doon sa eternity, sa Isaiah, sabi niya ganyan sa eternity, diba? Ano sabi niya? Kayo ang magtatanim, kayo din ang aani. Hindi katulad sa panahon natin. Tayo ang nagtanim, anak natin ang nag-aani. Diba? Praise God. Kaya sa panahon na ito, mga kapatid, magbubukas ang Diyos ng isang pintuan. Sabi niya, for thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. No? Sabi niya pa, I know thy works, behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it, for thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. The first phrase of this verse, I know thy works, is analyzed in the rest of the verse. For thy works had to do with the open door. Kaya sabi niya nga, I know thy works, yung mga gawa na yun ay may kaugnayan sa bukas na pinto. Little strength, the word, and the name. Praise God. In order to understand the wealth of meaning involved in, behold, I have set before you an open door, and no man can shut it, we must now recall what has been said about each age, running over into another age. Para daw mas maintindihan natin ito, tignan natin yung mga sinasabi sa bawat age. There is an overlapping, a melting or fading into, rather than an abrupt end and clear-cut start. This age particularly flows into the next age. So ito mga kapatid, itong Philadelphia, hindi ito matatapos kagad. Kundi sabi niya, yung may portion ng Philadelphia na aabot doon sa susunod na age, sa Laodicea. This age particularly flows into the next age. And not only does this age overflow into the last age, but the last age is in many respects simply a carrying on of the sixth age. Praise God. So makita natin may kaugnayan yung sixth age papunta sa 7. The 7th age, a very short age, gather up into itself for one quick work. All the evil of every age, and yet all the reality of Pentecost. Kaya sabi niya ganito, lahat ng liwanag simula sa unang iglesia papunta sa 6, maiipon yan papunta sa 7. Pero lahat din ng kadiliman mapupunta rin, maiipon din yan dito sa pang 7. Praise God. Kaya sabi niya, all the evil of every age, and yet all the reality of Pentecost. Once the Philadelphia age has about to run its course, the Laodicea age quickly comes in, bringing both the tares and the wheat to harvest. First bind the tares, but to burn them, but gather the wheat into my barn. Matthew 13:30. Remember, please, that the Sardinian age started the Reformation that must still go on until the grain was planted at Pentecost, goes through the full cycle of planting, watering, nourishing, etc. until it comes right back to original seed. No? So yung Reformation, magtutuloy-tuloy lang yan. Praise God. No? Tumutulo pala dito. Sana isang patungan natin. Ayan, pasuyin na lang ba? So makita natin, lampasan na lang natin. Dito rin sa age na to, sabi niya dito, it is to this age that Jesus says, I come quickly. Verse 11. That makes the last age a very short one. So yung ating huling panahon, sabi nga, sa Laodicea is the age of the quick work. It is cut short. Now we will especially dwell on the open door that no man can shut. First of all, I want to dwell on the open door as signifying a tremendous missionary effort of that age. So sabi niya, yung open door dito sa panahon ng Philadelphia, unang-una, sabi niya, yan yung matinding missionary age sa panahon ng Philadelphia. Yan ay tumutugma din sa open door. Sabi niya,
Paul called me a missionary and the word of the Lord an open door. 2 Corinthians 2:12. Furthermore, when I come to Troas to preach Christ's gospel, and a door was opened unto me of the Lord. So we can see by the comparison of the scripture that this open door signify a great spreading of the gospel that the world has ever seen. So makita natin mga kapatid, yung interpretation niya ay dinidikit niya lagi sa Biblia. No, kung paano si Pablo nung mag-share siya, sabi niya, ibinigay niya yung simbolo ng bukas na pinto sa paglaganap ng gospel. Kaya dito sa Philadelphia, yung open door, sabi ng mensahero, yan ay yung paglaganap din ng missionary work sa panahon ni John Wesley. He never told them to go into all the world and establish Bible colleges, nor did he tell them to pass out literature. Now, these things are fine. Sabi niya ganyan. But what Jesus told them is to do was to preach the gospel. Stick with the word. So, pag sinabing preach, sabi niya, and then the signs would follow. The very first introduction we have in the way the kingdom of God was to be preached was when He sent out the 12. Sabi kasi, preaching by the word. I-preach natin ang Bible. Dapat makita yung kapangyarihan ng salita. Diba? Praise God. Hindi lang i-educate yung mga tao. Hindi lang turuan yung mga tao, kundi makita yung salita ng Diyos, yung kapangyarihan ng pagbabago ng salita ng Diyos sa buhay nila. Hindi lang yan, kundi pati yung signs and wonder. Praise God. He commissioned them, instructed them on this wise, and when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirit, to cast them out and to heal all manners of sickness and all manners of diseases. Now the names of these 12 are this. Kaya ito pagtawag ng 12, hindi niya lang tinawag yung 12 at mangaral, kundi binigay niya ng kapangyarihan. Kaya ganun din sa bawat mangangaral. Praise God. Kaya nga yung patutuo mo, yan yung kapangyarihan ng Diyos na ginawa sa buhay mo. Kaya hindi tayo po pwedeng mangaral nang wala tayong patutuo. Praise God, na binago tayo ng Diyos at tinayos tayo ng Diyos. Nandiyan na nagkakamali tayo araw-araw. Diba? Praise God. Lalo na pag nagagalit tayo. Diba? Praise God. Lalo na pag hindi na tayo nakakapagbasa ng katulad nung una tayong makakilala sa Panginoon. Hallelujah, no? Sabi niya pa, and Jesus went about all the cities and villages, teaching in synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every diseases among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad, as sheep having no shepherd. Then said he unto the disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Kaya nung makita rin ng Panginoon, madaming anihin, pero walang mag-aani. Praise God. Kaya makita natin mga kapatid, importante, no? Malibang bigyan ka nga ng berde ng Diyos na humayo, hindi ka makahayo. Diba? May mga taong merong gustong humayo, pero walang, hindi binigyan ng Diyos, hindi sinusuporta ng Diyos. Bakit? Kasi gusto lang nila humayo Diba? Praise God. Ang kailangan mga kapatid, hindi kayo pinapahayo. Siguraduhin natin na pinapahayo tayo ng Diyos. Praise God. Kasi pag pinahayo tayo ng Diyos, susuportahan ka ng Diyos. Praise God. At yung ituturo mo ay turo ng Diyos. Praise God. Kaya sabi niya pa, this is just about all the strength of the Christian multitudes and have because the word was not brought to them by the original open door of Pentecost. So may sinasabi siya dito ang open door ng Pentecost. Sabi niya, ganito lang yung lakas ng iglesia na ito sa panahon na to. Bakit? Kasi yung potential nila ay hindi nila, sabi nga, maabot. Bakit? Kasi hindi nabuksan yung salita ng Diyos kagaya sa Pentecost. Praise God. Kaya nga sabi niya nga, brought to them by the original open door of Pentecost. Now, getting back to the open door mission, so makita natin may dalawang open door. May open door ng mission sa Philadelphia, pero may isa pang open door. Sabi niya dito, katulad ng open door yan sa Pentecost. Kung paanong nangyayari doon sa araw ng Pentecostes, kailangan maranasan ng mga mananampalataya yon. Sabi niya, it did not have the open door of power, it ought to have had. Diba? Yung kapangyarihan na dapat matanggap nila mga kapatid, ay hindi nila natanggap. Bakit? Kasi limitado yung natanggap nilang bukas na salita. Hindi pa nabubuksan yung buong salita ng Diyos sa panahon nila.
Kaya sa panahon natin, dito yan mabubuksan. Dito babalik yung original na kapangyarihan ng iglesia sa panahon natin. Sabi niya ba, notice in the same verse, he mentioned this open door. He says, thou hast little strength. No, that is right. The power of the Spirit was missing in that age. The word was well preached. It was well able to make souls wise unto salvation. Tama lang, napatalinuhin yung tao para sa kaligtasan. But the great power of God that showed forth His mighty works, that had bare His arm in behalf of His own, was missing except amongst the scattered groups. Yet, praise God, it was groaning and had increased over what they had in the Reformation. Kaya dito, hindi rin masyado yung signs and wonder. Yung pagkilos ng Espiritu, sabi niya, meron dito mga konti. Diba? Ano yun? Mga scattered groups. No? Kaya makita natin mga kapatid, nakakapamuhay na ang tao ng kabanalan. Praise God. Kaya nga, pag ang tao ay namuhay na may kabanalan, ayon sa salita ng Diyos, ang susunod yan na mangyayari ay ibubuhos ng Diyos yung Espiritu niya. Ang problema, yun ang nawawala dito sa panahon na ito. Sabi niya, that was the missing one in this age. Yung kilos ng Espiritu, kagaya sa Pentecostes. Diba? Yung bautismo ng Espiritu Santo, yung kapangyarihan ng Diyos, yung mighty works. Diba? Pero sabi niya, mayroong mga ilan, konti lang. Pero sabi niya, kung ikukumpara mo yan sa Reformation, mas mainam sila ngayon kaysa sa nauna. No? Sabi niya, he was fought by the Calvinists who had gone to the extreme of the doctrine of election, believing that all who will be saved and missionary work would be against the work of the Spirit. So dito, meron isang kaisipan, yung Calvinist. No? Yung Calvinist kasi, naniniwala yan, pagkaligtas ka. Election. Extreme doctrine of election. Kaya sabi niya ganito, kung ikay hahayo, di ba? Kung ikay magmimisyon, ito ay laban na sa gawa ng Espiritu. No? Kaya itong mga Calvinist, hindi sila humahayo. Hindi sila nagsishare. Bakit? Kasi pag ligtas yung tao, ligtas ang tao, problema ng Diyos yun. Diba? Praise God. Pero paano nga maliligtas ang tao kung wala siyang maririnig na salita ng Diyos? Praise God. Kaya dito, nilalabanan siya, no? But Andrew Fuller helped Mr. Carey by his preaching and fundraising. Such was their effect that a society was formed to spread the gospel to all nations. So makita natin mga kapatid, no? Grabe yung kilos ng Espiritu sa panahon na yon. Sa panahon na yon ay yung mission work. No? Pero dumating ang panahon, may mga Kristiyano din na nag-aaral din ng Biblia, nagtuturo ng Biblia na hinahadlangan naman yung mission work. Kung tawagin nga yan ay Calvinist. No? Kaya pagdating sa panahon natin, kung ako magkamali, Calvinist at Arminianist natin na magkaalaban. Kung ako magkamali, ngayon, mayroon silang pagkakaiba na hindi naman malaking pagkakaiba eh. Diba? Kaya nga dito, nung dumating ang mensahero, yung mga loophole, yung mga bitin na mga teaching, ay inayos niya. Naniniwala tayo sa eleksyon, maliligtas yung mga tao. Diba? Praise God, na mga hinirang ng Diyos. Pero sabi nga, paano sila maliligtas? Paano nila makikilala ang Diyos? Sabi nga ng mensahero, hunt my bride. Diba? Nangalat yung mga bride, amen, ligtas sila, at gagawa ng paraan yun ng Diyos. Pero sabi nga ng Diyos, kinomisyon naman tayong mga nakakilala na, mga bride, lalo na yung mga ministro, yung fivefold ministry, kinomisyon ng Diyos yan na hanapin yung mga binhi. Praise God. At dalihin yung mga binhi sa bangan. Praise God. This society sent out Carly, who was signally blessed of God in winning souls in India. In 1795, an arose Christian formed the London Missionary Society, which we well known raised millions of pounds and sent thousands of missionaries over the years to accomplish the desires of the Lord. Kaya dito makita natin mga kapatid, pinapakita kasi ng mensahero, ito yung panahon ng open door. Open door ng missionary work. Kaya dito sa panahon na to, maraming naglipa ng mga mission works na kung saan ay ginamit ng Diyos para makagather ng mga kaluluwa na maniniwala sa purong salita ng Diyos sa panahon na yon. The Spirit of God was moving, and other sheep might well have been the cry of the heart of those earnest believers.
Sabi niya, thou hast a little strength, and hast kept my word, and has not denied my name. Now we have already mentioned how the strength was returning. It was the power of the Inquisition had waned. Kasi sa panahon ng Inquisition, nung panahon ng kalakasan nung RCC, Inquisition, lahat ng mga laban sa kanila, pinagpe-persecute nila, tinatorture nila. Pero dumating yung panahon, mga kapatid, nakita na yung mga tao, may mga ilang tao na lumalaban. No? Kaya humina ito, at pagkatapos, sabi nga, the people had left their homelands and demanded a freedom of worship. Kaya nagkaroon na ng sabi nga, nagpetisyon sila para magkaroon ng pagsamba na malaya silang sumamba. The yoke of the hierarchy was being broken. So, unti-unti, yung hierarchy ng RCC, humihina na. Let me show you. Back then in the Smyrna age, these people lied and said they were actually Jews or believers, when they definitely were not. They were of the synagogue of Satan. They were Satan's organized crowd. So makita nyo, mga kapatid, for it was in that age we saw the start of men in the ministry taking an unwarranted leadership over their ministering brethren. Bishops set up in district over elders. The next thing we saw was that in the third age, there was definitely a place called Satan's seat. So, unti-unti, mga kapatid, may mga elders sa bawat lokal, pero naglagay sila ng mga bishop. Para yun ang para yun ang mamumuno sa kanila na hindi gusto ng Diyos, ayaw ng Diyos. Praise God. That age gave us church and state marriage. With the power of the state behind her, the church was literally physical invincible. Kaya sa panahon na yan ng RCC, mga kapatid, sa panahon ng Dark Ages, hanggang sa Sardis, sa panahon ni Luther, mga kapatid, invincible yan, hindi pwedeng magalaw. Praise God. Kaya nga pagka magsalita ka lang ng laban yan, yari ka. But God broke that hold in spite of the power of the state, and Reformation brought great light. But what happened? The Lutherans organized and joined with the state. And again, we see the synagogue of Satan manifested in this sixth age. Kung makita nyo, mga kapatid, yung synagogue of Satan, hindi lang nanatili sa panahon ni Luther. Nung mag-organize ang mga Lutheran, sabi niya, the Lutheran organized and joined with the state, and again, we see the synagogue of Satan manifested in this sixth age. So maging doon sa 6th age, sa Philadelphia, may synagogue of Satan. Sino yun? Yung mga Lutheran na nag-organize. Diba? Kaya kung ang isang mensahe, ang isang message church ay mag-organize, then we are a synagogue of Satan. Diba? Kapag ka nag-organize tayo, sa tingin natin tayo lang ang tama, sa tingin natin tayo lang ang dapat ka-fellowship, hindi tayo nakikipag-fellowship. Diba? Praise God. Ano nga sabi? Pagkatapos, mag-join pa tayo sa state. Diba? Magpapalakas tayo sa gobyerno. Praise God. Anong sabi nga? Magmamanifest ulit ang sinagoga ni Satanas. Imagine, yung fellowship ng dating message church. Kapag ang isang message church ay nag-organize, magiging synagogue of Satan. Praise God. Kaya nga dyan tayo ingat na ingat. Diba? Praise God. Kaya tayo, sabi nga natin, kumuha tayo ng SEC registration. Bakit? Para walang makapagtatali sa atin. Diba? Although si Pastor Tomas, tinulungan niya tayo, pero hindi niya tayo pwedeng kontrolin. Diba? Si Pastor Nestor tumulong din sa atin, sila Pastor Danny tumutulong sa atin, pero hindi nila tayo pwedeng kontrolin. Diba? Bakit? Kasi pagka nagpa-control tayo, yung iba naman gusto magpa-control, bakit? Diba? Kasi pag nagpa-control ka, may support. Diba? Sa atin, hindi ganon. Tandaan natin, mga kapatid, hindi obligasyon ang nasa labas, suportahan yung church. Amen. Obligasyon natin yan, kaya nga may mga pledges tayo, may offering tayo. Diba? So pagka ang isang church, kahit wala kang pinapailaliman, kung hindi ka nakikipag-fellowship, nag-o-organize ka, diba? Kasi yan ang tatak ng organization, sabi ni Brother Branham, sabi niya, sasabihin nyo na close communion. Diba? Kaya ang message churches, open communion yan, yung communion bukas sa lahat. Hindi pwedeng close, kasi pag close communion, sabi niya sa mga Baptist, close communion, lahat lang ng Baptist. Tapos sabi niya pa, ngayon sasabihin mo na hindi kayo organized religion .
Pero pagka dumating yung isang brother na hindi mo kasundo, sasabihin mo, hindi namin kasama yan. Di ba? Praise God. Iba ang doktrina niyan eh. Hindi natin tinatanggap yan. Di ba? Praise God. Kaya sabi niya nga, yun ang tatak ng organization. Yun yung tatak ng organize. Kapag ka inorganize natin, di ba? Praise God, yun ang problema. Magiging synagogue of Satan. Sabi niya, now of course, this synagogue group wouldn't say they are of Satan. Wala namang tao. Diba? Na magsasabi na sila ay iglesia ni Satanas. Diba? Kaya nga, pagka may nakita kayong isang tao gumawa ng iglesia ni Satanas, hindi yun totoo. Hindi yun ang iglesia ni Satanas dahil si Satanas ay nasa mga Christian church. Anuhin niya, di ba? Bakit nasa Christian church? Kasi yun ang dinadayan niya eh. Praise God. Kaya nga ang tao, pagka yung natural na tao na nasa tamang kaisipan, pagka maglalagay ka bahay ni Satanas, papasok ka ba? Hindi ka papasok eh. Pero madaya si Satanas. Siyempre, ipapangalan niya, bahay ng Diyos. Amen. Pero sa likod nun, si Satanas pala ang sinasamba. Bakit? Sabi niya, but they lie. For he that is true Jew, that is what they claim to be, is one who is a Jew inwardly in the spirit. So then, if they are false Jews, it means that they are as Jude 19 says, having not the Spirit, children of God are born of the Spirit. No? Kaya sabi niya pa sa Revelation 3:10, because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. So itong temptation na ito mga kapatid, sabi niya, dahil iningatan mo yung salita ko, sabi niya sa Philadelphia, iingatan din kita at hindi ko pa hintulot na maapektuhan ka nung temptation na parating sa mundo na to, na dadaan sa lahat. So tanda natin mga kapatid, itong temptation na to, ito yung temptation ng panahon natin. Praise God, mamaya makita natin, no? Ito kasi sinasabi niya, may parating na temptation. Pag sinabi kasing parating, nasa unahan yan eh. So kung ito ang Philadelphia, itong Laodicea, may parating na temptation. No? Kaya sabi niya dito, keep thee from the hour of temptation which shall come upon the world to try them that dwell upon the earth. Sabi niya pa, there it is, Abraham was tried after he received the word of promise. Ba? Sa tuwing tatanggap ang tao sa totoong gawain ng Diyos, minsan, nandyan mas maraming problema. Minsan nandyan mas maraming pagsubok. Mas humihirap ang buhay. Sabi niya nga, after Abraham was tried after he received the word of promise, most think that as soon as we pray in Jesus' name over the good promises of God, that there could not be a trial. But here it says that Abraham was tried after he received the promise. Oh, kaya sa tuwing tatanggapin mo yung pangako sa panahon natin, yung salita ng Diyos, laging merong trial. Ang buhay ng Kristiyano ay hindi madali. Mahirap yun. Bakit? Kasi araw-araw tayong may trials. Praise God. Araw-araw tayong nakikibaka. Diba? Kaya nga sa tuwing mga kapatid, ang buhay natin ay hindi bed of roses. Diba? Lahat tayo ay merong kanya-kanyang trial. Iba-iba lang yung bigat ng trial natin. Iba-iba sa circumstansya natin. Diba? Yung iba sa financial, yung iba sa katawan, yung iba sa relasyon, yung iba sa trabaho. Bakit? Kasi yun ang bigat sa iyo eh. Praise God. Kaya makita natin mga kapatid. Kaya nga yung mga mayayaman minsan eh. Diba? Saan sila? Minsan hindi nga sa pera yung problema nila eh. Kaya sasabihin kasi nila, buti pa kayong mahirap. Hindi kayo mayaman. Sabi naman ng mahirap, buti pa kayong mayaman. Mayaman kayo. Diba? Kasi yung mahirap, nasa ng struggle niya, nasa pera eh. Kaya nga sabi ko nga mga kapatid, kung matututo lang tayong makontento sa kung anong meron tayo. Diba? Hindi sinungaling ang Diyos eh. Sabi nga ng Biblia, walang Kristiyanong tamad. Diba? Gumagawa tayo ng paraan para may makain tayo. Diba? Praise God. At walang Kristiyanong, sabi ng David, walang Kristiyanong nakita siya na malimos, na anak ng Diyos. Diba? Praise God. Kaya nga sabi din ng Biblia, doon sa wilderness sila, sabi nga, kaya nga ginutom ko kayo eh. Bakit? Para malaman nyo na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Diba? Kaya makita natin dito mga kapatid,
Pag tinanggap mo yung purong salita ng Diyos, yung salita ng Diyos sa panahon mo, maraming problema. Maraming pagsubok. Hindi mo kailangan lumabas sa bakuran mo. Minsan sa sariling buhay mo lang eh. Sa bahay, diba? Sa pamilya. Ang daming pagsubok. Praise God. Kaya makita natin this, sabi niya pa, that is exactly correct according to the psalmist referring. Until the time that his word came, the word of the Lord tried him. Oh, imagine, sino daw nagtatry sa atin? The word of the Lord. Kung tutungang maninindigan ka. Diba? Para makita mo, minsan yung mga pagsubok na yun, binibigay sa atin ng Diyos para makita ng Diyos yung reaksyon natin. Diba? At para makita mo rin yung laman ng puso mo kung talaga bang totoong nabago ka na. Diba? Praise God. Kasi pagka hindi pa tayo, kaya minsan papahintulot ng Diyos na magkamali tayo. Diba? Sa panahon ni David, pwede namang sabihan ng Diyos kagad si David na hindi niya kunin yung asawa ng may asawa. Diba? Sino ba yun? Bathsheba. Asawa ni Uriah. Diba? Pero pinahintulot ng Diyos, bakit may purpose ang Diyos? Praise God. Diba? Kaya makita natin mga kapatid, ganun din sa buhay natin. No? Alam ba ni David yun? Alam ni David alam niya nga yung solusyon kaya nga sabi niya, umuwi ka, sipingan mo yung asawa mo. Diba? Pinapasipingan niya para hindi siya mabuko. Praise God. Kaya makita natin mga kapatid, ganun din sa atin. No? Kaya pagka hindi tayo nakabantay, minsan, diba, wala na tayong magawa kasi pagka nakapagsalita ka na, nakagawa ka na ng mali, kumbaga sa dadamage has been done, kahit na mag-sorry ka minsan diba, hirap na. Bakit? Di tayo nakabantay Diba? Praise God. Pero salamat sa Panginoon, nandun sa laman ng puso natin na nagpapakumbaba pa rin tayo. Diba? Praise God. Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo mahal ng Diyos. May mga bagay lang na tinuturo ang Diyos sa atin. May God help us, sabi niya, to learn this lesson even as we know the people of the sixth age learn patience. Kaya pala binibigay sa atin para magkaroon tayo ng patience, kahinuhuran. Praise God. We read the history of the lives of these great Christians. What a contrast we see between their lives and ours, for they were so patient and quiet, and today we are all but overcome in over impatience and haste. Kaya sabi niya, sa panahon natin, kung ikukumpara natin, di ba, wala tayong binatbat sa kanila. Sa kanilang pagtsatsaga, sa kanilang patience. Kaya minsan napapatanong din ako. Di ba, kasi tanong ng mga Israelita, di ba, Panginoon, bakit mo kami dinala sa ilang para patayin? Di ba? Kasi pagka nawala ka na sa focus hindi mo na alam ang purpose. Hindi ako magkamali, tinanong din ni Moises yun Diba? Bakit makukulit yung yung mga kasama niya, diba? Kaya ngayon din ang tanong natin minsan, Panginoon, anong purpose mo? Bakit mo kami dinala dito at pagkatapos ganito? Diba? Kaya nga hindi tayo dinala ng Diyos sa isang portion ng buhay natin para talikuran natin siya. Dinadala niya tayo doon para baka mayroon siyang gustong ituro sa atin. Diba? Na minsan na hindi natin makita. Bakit? Kasi ang layo ng tingin natin Praise God. Minsan hindi mahayag sa atin yung purpose ng Diyos Minsan nga ang tagal, taon na. Diba? Bago natin maintindihan, kaya pala pinahintulot ng Diyos. Diba? Pero yun ang assurance natin that God is in control. Alam niya yung ginagawa niya. Diba? Tayo minsan din natin alam Praise God. Hindi tayo aware. Kaya makita natin, sabi niya pa, He goes to say to them, because you have taken my word and live it, and thereby become patient, I will keep you from the hour of temptation, which shall come upon the earth, upon the world, to try them that dwell upon the earth. So ito yung pressure ng age natin. Ito yung pressure ng panahon natin. Now here again we see the overlapping of the two ages. For this promise has to do with the end of the Gentile period, which culminates in the Great Tribulation. So makita natin, mayroong parating na temptation. Ang parating na temptation na to, nandito to sa Laodicea. Pero dahil may overlapping ng time, diba, naglalampasan sila, may mga portion, mga kapatid, ng Laodicea na pumapasok dito sa Philadelphia. Okay, kasi pag tinignan mo itong temptation na to, parang nasa Philadelphia Pero hindi, sabi niya, parating ito. Pero dahil pinanghawakan ng Philadelphia, mga kapatid, yung salita ng Diyos, pinamuhay nila at may patience sila,
ma-overcome nila yung panahon na yon. Ma-overcome nila yung temptation na yon. Praise God, no? Kaya makita natin, tingnan pa natin, no? Ano yung temptation na yon? Malapit na. 2 quote na lang. I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth. This verse is not a declaration that the true church will go into and through tribulation. So, hindi sinasabi nito na ang church ay pupunta ng tribulation. If it meant that, it would have said that. But it said, I will keep thee from the hour of temptation. This temptation is exactly like the temptation in Eden. It will be a very inviting proposition, held up in direct opposition to God's commanded word. And yet, from the standpoint of human reasoning, it will be very right. Kaya sabi niya, itong temptation na to, katulad sa Eden. Diba? Ito ay opposite na opposite sa command ng Diyos. Pero sa standpoint, sa point of view ng isang tao, tila baga tama ito. So enlightening and life-giving us to fool the world, only the very elect will not be fooled. The temptation will come as follows. Sabi niya pa, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that that I have loved thee, because thou hast kept the word of my patience. I will also keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth. Pwede ba tayong tumayo? Last quotation. So sabi niya, ito yung pressure. Each age had its pressures. For example, a great burden of the last age is a pressure of riches, soft living, and nervous tension in a complex age that we seem unfitted to live in. Kaya sabi nga, ito yung temptation na parating sa mundo natin. Sa panahon natin, ano daw yan? Pressure of riches. Sa panahon natin, mga kapatid, sobrang daling magkapera. Sobrang daling magkapera. Diba? Mag-endorse ka lang ng sugal. Magkakapera ka na. Praise God. Ang daming bagay, di ba? Kaya nga yung iba, yan yung pressure. Hallelujah. Yan yung bigat sa panahon natin. Pagka mahirap ka dito sa panahon natin, para bagang hindi ka karapat dapat mabuhay. Ano yan? Soft living, yung simpleng pamumuhay. Diba? Nakita mo yung iba, gusto travel ng travel, punta na ibang bansa, gusto mo rin. Kaya pagka nagtatrabaho ka, sikap ka ng sikap. Diba? Praise God. Sabi niya, nervous tensions in a complex age, and that we seem unfitted to live in. Na tila baga pagka hindi mo naabot yan, mga kapatid, parang mas mabuti pang mamatay ka na lang. Diba? Pero tanda natin, hindi tayo nilagay ng Diyos sa age na to para matalo. Sabi niya, inilagay tayo dito, yung bride sa panahon na to, inilagay sa age ng Laodicea para patunayan kay Satanas that she is not like Eve. Na hindi tayo gaya ni Eva. Diba? Nandun, ang ganda ng offer kay Eva, pero sabi nga tinanggap ni Eva. Pero ayaw ng Diyos yun, hindi kalooban ng Diyos. Kaya sa panahon natin, mga kapatid, diba? Mag-denominasyon ka lang eh. Ang daming susuporta sa'yo. Diba? Praise God. Pero hindi. Hindi yun ang gusto natin. Ang gusto natin, totoong paglilingkod sa Diyos. Okay, sa panahon na ito, mga kapatid, magbubukas din ang Diyos ng isa pang door. Ay sabi niya, nakita niya sa Revelation chapter 8, hindi ako magkamali, a door was set in heaven. Diba? Kailangan natin makita yung pagbubukas ng pintuan na nasa langit. At makikita natin yung throne of heaven. Kaya sabi nga sa panahon na to, yan yung ating presyo. Diba? Praise God. Yan yung ating pinakakalaban sa panahon na to. Soft living. Pwede ba natin gawitin? Amen. Awitin ulit natin, bakit nga ba? Bago tayo manalangin. Amen. Yan ang tanong, bakit nga ba tayo naglilingkod sa Panginoon? Pagka may blessing ba? Diba? Pagka masaya ba tayo? Pagpakiramdam natin, malapit tayo sa Diyos. Pero paano kung wala ng blessing? Paano kung pakiramdam natin parang ang layo-layo ng Diyos?
Nasaan ba pa tayo? Paano kung hindi na tayo malakas? Paano kung wala na tayo? Sasamba pa ba tayo? No, kaya sabi nga ng awit, bakit nga ba pinupuri kita? At ngayong umaga mga kapatid, tanungin natin yung sarili natin, bakit ba tayo nagpupuri sa Diyos? At kung nagpupuri tayo dahil sa good times lang, kagaya ng sumpahan ng mag-asawa, in good times and bad times. Praise God. Siguro mali yung purpose ng puso natin kung sasambahin lang natin siya sa mga good times. Pero pag nasanay tayo na sumamba sa Diyos kahit bad times, diba? Kakamot na lang siguro ng ulo si Satanas. Kahit anong gawin ko sa tao na to, sumasamba pa rin. Awitin natin, bakit nga ba? Hallelujah. At awitin natin na mula sa puso. Amen, Panginoon. Pinupuri kita, habang sinasamba kita. Bakit nga ba? Bakit nga ba pinaglilingkuran at bakit nasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba. For the last time. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Hallelujah. Amen, Panginoon. Maraming salamat. Tuloy nga ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi palaging nasa taas, Panginoon. May mga panahon na down kami, Panginoon. May panahon na we are in the valley, Panginoon. But the God of the mountain is the same God in the valley, Panginoon. We appreciate you, Panginoon, at alam namin may hinuhubog ka lamang marahil sa amin, Panginoon. At Lord, patawarin mo naman bawat isa maging lingkod, Panginoon, sa mga pagkukulang, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, tunay na napaka-rumi namin, Panginoon.
Tila baga kami basahan lamang, Panginoon. Pero binigyan mong halaga yung buhay namin, Panginoon. Panginoon, maraming salamat. Alam mo, simula hanggang wakas, Panginoon, marami kaming kahinaang may papakita, Panginoon. Pero, Panginoon, hindi nagbago ang iyong isip para iligtas kami. Alam mo, Panginoon, na sa punto ng buhay namin, may mga punto magkakamali kami, makakapagsalita kami ng masama, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay, sa anak namin, sa asawa namin. Pero, Panginoon, ay hindi nagbago ang pag-ibig mo sa amin. May mga panahon na hiya kaming lumapit sa iyo dahil sa mga pagkukulang na to, sa mga pagkakamali na to, Panginoon. May mga panahon na tila baga ayaw na naming manalangin dahil tila baga hindi kami karapat-dapat, Panginoon. We are guilty. Hindi magbasa, Panginoon. Minsan nahihirapan kami, Panginoon. But Lord, patawad, Panginoon. At nawa, tulungan mo kaming makita yung sarili namin sa iyong mga mata. At tunay na nagsisisi kami, Panginoon. May mga bagay na hindi na namin kayang gawa ng paraan, Panginoon. Panginoon, ikaw ang gumawa ng paraan. Ikaw ang magsaayos, Panginoon. Lord, we pray sa nalalapit na anniversary namin. Ikaw ang mag-provide ng mga pangailangan. We are praying, Panginoon, na maging pagpapala ang aming kapatid, Pastor Dondon Kabutahe, Panginoon, sa Collion, maging dito, Panginoon. At Lord, ikaw din, Panginoon, ang humipo ng mga puso, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, na gagamitin mo, Panginoon. Lord, we pray. At Lord, ikaw din ang magpagaan sa bawat pasari ng bawat isa. Ilagak namin sa iyong paanan, Panginoon. Sabi mo sa iyong salita na kung sinong napapagal ay lumapit lamang sa iyo, Panginoon. Kaya mga kabigatan na ito, Panginoon, ay nilagak namin sa iyong paa at bigyan mo kami ng kapahingahan. At minsan pa, ipamalas mo, Panginoon, ang makapangyarihan ng Diyos na sinasamba namin, Panginoon, na kayang baguhin ang sirkumstansya ng buhay ng bawat isa, Panginoon. Panginoon, dalangin din namin mga kapatiran namin na hindi namin nakasama, pagpalain mo, O Diyos, at patuloy ikaw ang magdala sa kanila sa lugar na tutuyong linggo, Panginoon, upang makasama namin sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. At Lord, yung binabalak namin muli kausapin na lupa dito sa Libanyan ay makausap nawa namin, Lord God, sa mga susunod na panahon o mamaya at makita namin lugar na sa ganun, Panginoon, ay magkaroon kami ng sariling lupa, Panginoon, ng church, Panginoon, na inaasa masambi namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon Jesus, at tuloy pagparay mo ang bawat isa, Panginoon, at kung ito ay didalangin at Lord God, namang kulang sa panalangin ito, Panginoon, ay po magdagdag, Panginoon. In the Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Makaupo tayo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Mayroon po bang gustong maghandog awit sa ating Panginoon? Amen. Handog awit para sa ating mga kaloob. Kung wala naman po ay awit tayo ng awit. Amen. Awitin natin. Awitin natin, pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Habang inaawit natin, pwede po tayong magbigay sa ating Panginoon. Purihin, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Awitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan.
Itataas ang iyong banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Sa dakilang pag-ibig, purihin ka. Salamat sa iyong mga pangako. Nasandigan upang tumibay ako. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong banal na pangalan. Pwede ba tayong tumayo? Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Purihin ka, purihin ka, O Diyos, purihin ka. Sa dakilang pag-ibig, purihin ka. Salamat sa iyong mga pangako. Nasandigan upang tumibay ako. Amen. Tayo po yung manalangin. Bukod tayo sa ating Panginoon. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa biyaya mo, sa natatapos na gawain. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na minsan pa ay nagbigay kalakasan sa amin, Panginoon. Tunay nga na napakalaki ng confidence mo sa amin at nilagay mo kami sa age na to, Panginoon. At Lord God, nilagay mo kami dito to overcome this age, Panginoon, at wala nang iba pa, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, din sa mga kaloob na binigay mo, Panginoon, sa mission funds, sa tithes, and sa offering. At nawa magamit itong lahat, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Panginoon. At Lord, salamat din po, Panginoon, sa mga kapatid na ginagamit mo pa, Panginoon, at patuloy, Panginoon, pagpalain din. Maging kung mga nakahandang mga pagkain, Panginoon, maging kalakasan ng aming pangangatawan, Panginoon. At Lord God, habang hinintay yung pagbabalik, Panginoon. Lord, we pray din, Panginoon, doon sa isa pang lupa na balak namin puntahan, Panginoon, dito sa Dimanyan. We pray, Panginoon, makuha namin ito ng ayon sa iyong kalooban, Panginoon, kung ano yung kakayanin ng magsusupport, Panginoon. But Lord, we are doing our part, Panginoon. Mayroon kami mga pledges, Panginoon, kung sakali ay kung hindi kaya din ay ito po ang aming itatapal, Panginoon. Lord, we pray at we believe, Panginoon, in your own time, Panginoon, in your own blessed time ay maibibigay mo ito, Panginoon. Lord, hindi ang kalooban namin ang masunod, Panginoon, kundi ang kalooban mo lamang, Panginoon, ang masunod, Panginoon. At Lord, patuloy, dinadalangin namin mga kapatiran, mga pangailangan, Panginoon, may karamdaman, may mga pangailangan pinansyal, Panginoon, material, Panginoon, maging ang relasyon, Panginoon, ikaw pong magsaayos ng lahat. At Lord, patawarin mo muli kami, Panginoon, sa mga pagkukulang, bawat kami pagkasala, Panginoon. Ano mang kulang sa panalangin ito, Panginoon, kayo po ang magdagdag, Panginoon. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen. 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 Palakpakan natin ating Panginoon. Isa pa, awitin natin, pupurihin kita. At kamayin po natin ang bawat isa. Panginoon, sa iyong kabutihan, itataas ang iyong banal na pangalan na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Purihin ka, purihin ka, O Diyos, purihin ka. Sa dakilang pag-ibig, salamat sa iyong mga pangako. Tumibay ako. Amen. Salamat po. Natatapos na po tayo.
bugso-bugso ang ulan ah. Ang maga. Lakas na. May pumutok pa naman. Kaya pala na ano kayo? Nabili kayo? Ako na dito. Dito walang ulan. Wala. Oo. Nakakasya ko ulan na yan. Nagmumurado dyan. Kaya ka mga naksit? Ha? Ah, mauna pala ng ano ni Rembrandt. Oo, kahit masaya. Parang ang late ko. Akala ko ngayon pang November. Five pala. May dyan ba na? Kaya ka magpapaano? December po. Summer yung Ay, lupa mo? Oo. Ha? Hindi dyan. Ay, isang taon na kami